OKC Thunder paborito sa titulo ngayong season at kumpirmado, Warriors may papalit na kay Jonathan Kuminga. Inaasahan ng bounce back ayon kay Steve Kerr. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original top brand watches, mabibili lamang sa halagang 1,100? I-click lang ang link sa comment section. Ang terminong go time ay maaaring masyado nang ginagamit at medyo malabo, pero tila ito ang perpektong salita para ilarawan ang nangyayari ngayon sa NBA. Sa pagitan ng Christmas Day Showcase at ang trade deadline sa Pebrero 6, kailangang magpasya ng mga team kung mananatili sa kanilang posisyon, magdagdag ng kaunting pagbabago dito at roon, mag-all-in sa isang malaking hakbang o ibenta ang kanilang mga surplus na manlalaro para sa mga kapalit. Ang mga koponang inaakalang may pag-asang magkampeyon ay may halos isang buwan para alamin kung hanggang saan sila handang magsugal para makakuha ng pagkakataong magwagi ng titulo. Samantala, ang mga koponang naghahangad ng mga nakakaakit na prospect sa itaas ng 2025 draft ay kailangang magdesisyon kung anong mga veterano ang kaya nilang bitawan kapalit ng mga asset at kung magreresulta ito sa mas maraming pagkatalo, ayos lang iyon. Isa sa mga koponang tila walang alalahanin sa ngayon ay ang Oklahoma City Thunder na ipinakita ang kanilang husay sa back-to-back na panalo laban sa New York Knicks at Boston Celtics na nagdadala sa kanilang kabuuang 15 sunod na panalo. Hindi kabilang ang NBA Cup. Nangunguna sila sa listahan ng mga panalo at talunan ngayong weekend. 15 sunod na panalo sa regular season kabilang ang magkasunod na tagumpay laban sa dalawang pinakamahusay na koponan sa NBA ang nagpapatunay na panalo ang Oklahoma City. At hindi lang ang Thunder kundi pati ang buong lungsod. Matapos ang breakup ng Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden finals team, hindi nawala ang pananampalataya at kasiglahan ng mga fans. Karapat-dapat ang lungsod sa koponang ito. Pahabol, napakahusay din nila sa half-court shots. Hindi mo maiaalis ang tagumpay ng 30-5 record ng Thunder sa ngayon, yung pinakabatang team sa buong NBA na nangunguna sa Western Conference na may 5 talo lamang habang papasok ang year 2025. At mayroon pa silang halos 1 bilyong first round pick na nakapila. Grabe. Ngayon, haharapin nila ang laban sa NBA leading Cavaliers sa Miyerkules na susundan ng muling pagtatapat kontra Knicks. Kung malalampasan nila ang hamong ito ng walang bahid ng dungis kahit wala si Chet Holmgren, mahirap hindi ituring ang OKC bilang paboritong magkampiyon kung hindi pa man sila itinuturing na ganoon. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa OKC Thunder ngayon? Sa ibang balita naman, kasabay ng tagumpay na nakuha ng Warriors sa pagkapanalo ng 2 sunod na laro, bumagsak lahat ito sa isang matinding hadlang noong Lunes. Nawalan sila ng ritmo, itinapon ang laro simula pa lang ng unang quarter at umuwi na may mabigat na talo. Si Steph Curry na bumalik matapos magpahinga nung linggo ay hayagang ipinakita ang kahinaan ng Warriors sa kabila ng pangako ni head coach Steve Kerr na magiging mahusay sila sa laro. Walang bahid ng pagkadismaya o frustrasyon sa post-game press conference kahit na nawalan siya ng pasensya sa laro, dahilan para mabigyan ng technical foul ng mga referee. Habang demoralized ang lahat, pati na ang mga fans, ito ang sinabi ni Kerr, sa tingin ko mas marami tayong dikit na laro kaysa sa ibang team sa liga, kaya naging very competitive tayo. Pero ngayong gabi, hindi, pero babawi tayo. Hindi nag-alala o nagulat si Kerr sa mahinang performance ng kanyang team. Binaliwala niya ito, sinasabing normal na nangyayari ito sa NBA. Sa kabaligtaran, nagpakita si Steph Curry ng negatibong pananaw matapos makita ang malinaw na kakulangan ng depensa ng Warriors. Walang gustong mapahiya ng ganon, lalo na sa simula pa lang ng unang quarter. Mabilis ang opensa ng Kings at nakuha nila halos lahat ng option na gusto nila. Kaya kapag tumingin ka sa scoreboard at double digit na ang lead bago pa ang unang timeout, parang hindi kami handa, lalo na sa sitwasyon na magkaroon ng ganitong malaking comeback. Kaya ayon sa opinyon ng karamihan ng fans, kailangan ba talaga ni Steph ng tulong? At tinutukoy ba ito mismo ni Curry ng hindi direktahan? Paano mananatiling nasa playoff contention ang team sa susunod na 11 laro? Dapat bang ituloy ang trade kay Jimmy Butler at palakasin ang frontcourt habang wala pa si Kuminga? Ngunit, ang trade na ito ay maaaring magdulot ng malaking kawalan sa lalim ng team. Sa ngayon,
Binigyang diin ni Steve Kerr na magtutulungan sila ni Moses Moody at Kyle Anderson hanggang sa bumalik si Jonathan Kuminga. Habang consistent na nakapagtatala si JK ng 20 puntos bawat laro sa nakaraang ilang laro, kagabi sina Moody at Anderson ay may kabuuang 15 puntos lamang. Sa mga iyon, 13 puntos ay mula pa kay Moody. Kaya't maaaring kailanganin ni Kerr na pag-isipan ang kanyang mga option bago muling mahulog ang Dubs sa sunod-sunod na pagkatalo. Tulad ng nabanggit ni Kerr sa kanyang post-game press conference, ang lalim ng Golden State ay dinisenyo upang mapaglabanan ang ganitong uri ng pagkawala dahil sa injury, kahit pa ito ay mula sa pangalawang nangungunang scorer ng team. Ang ilang manlalaro ay magkakaroon ngayon ng mas maraming oportunidad, kaya't tiningnan ni Kerr ang tatlong individual na kailangang umangat sa kawalan ni Kuminga. Una, si Kyle Anderson ang una nang nakinabang mula sa injury ni Kuminga noong Sabado kung saan siya ay naglaro ng mahigit 20 minuto sa unang pagkakataon sa halos 2 buwan. Ang veteranong forward ay naglaro ng higit 10 minuto sa fourth quarter, nagbigay ng mahalagang kontribusyon na nagpakita kung bakit maraming fans ang nagtataka sa kanyang kawalan sa rotation nitong mga nakaraang linggo. Ang 31 taong gulang na manlalaro ay inaasahang magiging napakahalagang bahagi ng Golden State at kahit hindi niya maibibigay ang parehong antas ng scoring ni Kuminga, magdadala siya ng ibang kasanayan sa power forward spot na aasahan ni Steve Kerr. Una, si Kyle Anderson na ang una nang nakinabang mula sa injury ni Kuminga noong Sabado. Si Kyle Anderson na ang una nang nakinabang mula sa injury ni Kuminga noong Lunes. Pangalawa, kasama si Anderson, binanggit din ni Kerr si Moses Moody bilang isa pang manlalaro na maaaring lubos na makinabang sa kawalan ni Kuminga. Habang ang kanyang kapwa 4th year lottery pick ay nagpakitang gilas sa mga nakaraang laro, si Moody ay nanatili sa hindi tiyak na papel na hindi rin nakatulong dahil sa problema sa kanyang tuhod. Ang former 14th overall pick ay naglaro lamang ng 9 na minuto laban sa Grizzlies noong linggo. Ngunit ang kanyang kakayahan sa shooting at scoring ay magiging napakahalaga ngayon na wala si Kuminga sa lineup. Pangatlo, si Andrew Wiggins na nagsimulang maglaro bilang pangatlong scorer sa likod ni Kuminga at Stephen Curry ay kailangang maging mas mahalagang bahagi sa opensa kung nais ng Warriors na manatiling kompetitibo. Sa kabutihang palad, ipinakita iyon ni Wiggins noong linggo kung saan nagtala siya ng 18 puntos sa ikatlong quarter at 22 sa ikalawang half upang pangunahan ang tagumpay ng Golden State kahit wala sina Curry at Kuminga. Bukod sa kanyang opensa, ang likas na atletisismo ni Wiggins ay magiging mahalaga lalo't nawalan ang team ng kanilang pinakamahusay na atleta dahil sa injury. Ano sa tingin nyo mga kaibigan, sino dapat ang papalit kay Kuminga? Kung saan nagtala siya ng 18 puntos sa third quarter. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go,